Hi, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan natin pong binabasa at binibigyan ng buhay ang bawat mensahe. Dako po tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 23. Ganito po ang sabi. At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi, at nangyari nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nangusap at nangagtaka ang mga karamihan. Kung pag-aaralan po natin dito, ang tao, normal po ang pagkakalikha ng Diyos, kumpleto ng mga system sa katawan, maayos siyang makipag-usap, nakakakita, nakakadama, nakakarinig. Pero sa oras na ang tao perwisyuhin ng espiritu ng demonyo, halimbawa naging pipi, espiritong pipi, ganun nga ang mangyayari, nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Sa makatuwid bagay, ang demonyo. Ngayon, sa bagay na ito, sabi dito, dapat po sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ni Beelzebub, ang pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng demonyo. Ngayon, ang nangyari po kanito, yung demonyong pipi na nandoon sa isang tao, dahil nga ang tao hindi siya pipi, nakakapagsalita siya, nung pumasok ang demonyo, naging pipi siya. Ngayon, ang ginawa ngayon ng ating dakilang pag, pinalabas kayo yung demonyo. Ibig sabihin, yung taong o yung kalooban mismo ng taong naroon sa kanyang sarili, siya na mismo, kaya nakapagsalita na siya. Pero nung nasa impluensya pa siya ng kapangyarihan ng piping demonyo, pipi siya. Kaya po, dito, malalaman natin kung ano po ang nagiging attitude natin o nagiging ugali, marahil kapag yan po ay nagbubunga na ng masama, meron pong masama na nanditiyan sa atin, na tumitira sa atin. Halimbawa, marami tayong plano, pero hindi natin nagagawa dahil may sumasalungat. Gusto ko sana lunduyan, pero bakit hindi nangyayari? Ibig sabihin, may kumukontrol, may tumututol na masamang nasa kalagayan na naririyan sa isip natin na nagpapabago ng ating pagpapasya kung pupunta ba ako o hindi. Doon natin makikilala. Kaya ito na yung tinatawag na ang ating dakilang Panginoon nagpapalabas ng demonyo. Halimbawa, paano natin masasabi na ang ating Panginoon magpapalabas ng demonyo? Wala naman siya ngayon. Pero sabi nga, isa, dalawang, tatlo na nag-uusap sa pangalan ko, ako nasa gitna ninyo. Kapag pinag-uusapan na ang salita ng Diyos, ang tao po, kapag nakarinig ng salita ng Diyos, pinakinggan ng kanyang tainga, pinakiramdaman, pinagnilay-nilayan, at ipinasok sa kanyang puso, pag iyan po, nadama natin ang pagpapatawad ni Kristo, bilang tayo'y nag-ako ng ating mga kasalanan, ang masamang demonyo lalabas po yan. Kaya minsan sasabihin natin, bakit kaya kapag ako'y nasa bahay, napakarami kong karamdaman? Kapag ako'y nakakarinig na ng Ebanghelyo, wala akong sakit. Dahil po, pinapalabas ng Ebanghelyo ang masamang naririyan sa ating kalooban na iyan nagpapahirap sa atin. Dahil po, ang karamdaman ay espiritu. Espiritu ng mga sakit na naririyan sa ating mga bahagi ng katawan. Kaya po, alin baga ang mananaig? Yung pananampalataya natin sa Diyos, yung pagsunod natin sa kanyang kalooban, o yung pagpapasakop natin sa kapangyarihan ng karamdaman na wala tayong ibang ginagawa, pumunta doon sa mga ospital, sa clinic, na kung saan mas higit natin kailangan yung tinapay ng buhay o salita ng Diyos na iyan ang numero unong nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Kaya po, nagkakamali tayo ng pasya. Sa
maganda sana yung pumunta ng doktor. Ang problema, hindi ka na nga nagsisimba. Ang gagawin pa, pupunta ka pa doon sa doktor, ano matututunan mo doon? Hindi ka makakasupog na ng pagsisisi. Kaya paano nalalabas ang demonyo? Kaya dito po, iba-iba po, dito isang sambulan. Espiritu ng pipi na nandun sa tao na pinalabas ng ating dakilang Panginoon. Paano pala kung espiritu ng katamaran ang naririyan para hindi ka makapagsimba? Paano pala kung espiritu ng pagmamalaki? Hindi, alam ko na yung mga kasulatan, hindi na ako kailangan magsimba. Paano pala kung yan ang naririyan sa ating kalooban? Na nadadahig na tayo, nadadala na tayo, papunta na tayo niyan sa kapahamakan. Kaya po, ang Panginoon nagpapalabas ng demonyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anong sabi nito? Ang nangyari, yung mga taong nasa paligid ng ating dakilang Panginoon, pinaratangan siya na nagpapalabas ang ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub na siyang prinsipe ng mga demonyo. Ano ang paliwanag ng ating dakilang Panginoon? Tatapot, sabi niya, at ang mga iba, sa pagkanya ay hinanapan siya ng isang tanda mula sa langit. Ngayon po, yung purpose ng mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, para sukin siya. Kaya po, ang intention nila, hindi naman para matuto, kundi i-challenge ang ating dakilang Panginoon. Ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Ang bawat kahariang nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Ibig sabihin, halimbawa, kung sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub na siyang prinsipe ng demonyo at pinapalabas niya demonyo rin, anong mangyayari sa kaharian ng mga demonyo? Hindi ba mawawasak siya? Dahil sila mismo naglalaban-laban sa loob nila. Nakuha niyo po ba? Ang ibig sabihin nito, yung power. Kung sa pamamagitan ng power mula ka sa prinsipe ng mga demonyo, nagpapalabas ang ating dakilang Panginoon para pakiusapan mo yung demonyo na lumabas doon, ibig sabihin, hindi sila organized. Hindi sila nagkakaisa dahil sila mismo pare-parehas mga demonyo naglalaban-laban. Ganon din po yan sa kapatiran. Halimbawa, kung ang kalaban natin nasa loob mismo ng kapatiran din, nagkakawatak-watak, sabi nga dito ng ating dakilang Panginoon, at ang sangbahayan na nagkakabahagi sa laban sa sangbahayan ay magigiba. Kaya po, hindi po magbubunga ng magandang bagay kung sa loob mismo ng isang kaharian meron mga kadahilanan upang magiba, upang hindi na magpatuloy ang kaharian. Kung inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon sa kalagayan ng demonyo, na kung sila'y makatak, ang kakalabanan nila yung hindi tutol sa kanilang mga ginagawa. Pero dahil nga, sabi ng ating dakilang Panginoon, at kung si Satanas naman ay nagkakabahagi laban sa kanyang kaharian, sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Paano tatayo ang kaharian ni Satanas kung yung mismong nasa ilalim niya na demonyo, nagpapalabas din ng demonyo? Kaya kung titignan po natin, meron ditong logic na itinuturo ang ating dakilang Panginoon na kung titignan po natin, halimbawa, tayo pong lahat ng tao, meron tayong mga espiritu na nananahan sa buhay natin. Nandiyan yung espiritu ng katamaran, espiritu ng tigas ng ulo. Lahat ng yun galing sa demonyo. Espiritu ng pagmamalaki, pagmamataas, espiritu ng pananaghili. Minsan, sinuso tayo. Espiritu ng inggit, lahat ng yan galing sa demonyo. Kung yan po ang nananahan sa ating mga puso, ang mangyayari po yan, yun po yung magiging dahilan para itong pagkakapatiran mag-iba. Kaya po, pag-aaralan natin, tayo ba ang ating pamumuhay nakabatay doon sa aral at turo ng ating dakilang Panginoon? Sabi ng ating dakilang Panginoon, San Paul,
galit. Sabi niya, ang sino man, halimbawa, nagalit tayo sa kapwa, normal lang ang magalit, pinahihintulot yan ng Diyos. Pero yung magpalubog ka ng araw ng galit, hindi na yun mabuti. Dahil yun na yung gagamitin ng kasamaan. Kung tayo po ay hinubog ng salita ng Diyos, dapat po yung turo ni Kristo na kapag tayo galit ngayon, bukas bati na. Di paano kung halimbawa yung galit hanggang kinabukasan hanggang sa makahalwa, nag-umabot ng isang buwan, isang taon, ibig sabihin nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ni Satanas. Bakit po? Yung galit, nandiyan na, lumubog na. Saan ba nagmumula yan? Sa puot. Yung inis na ayaw nating pagbumuka o makita yung pagbumuka ng ating kapwa. Yan po, lahat ng yan negative na bagay na mula sa demonyo. Kaya po kung tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng aral, dapat ang nakikita sa ating kapanalan, nandoon yung kapakumbabaan, hindi tayo mapagmalaki, hindi tayo mapanghusga, hindi tayo mapaghatol, kundi tayo lahat, nandoon lahat sa mga halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon nang siya'y nandito sa ibabaw ng lupa kahit minsan hindi siya nakipagtalo, nakipag-away, nakipag-argumento sa mga taong matatalinong nakapaligid sa Kanya, kundi nanatili siyang mapagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Tiniis niya lahat, ang mga paghahagupit, ang palo, at kung ano-ano mga pag-alibuhan sa Kanya, pagdura, lahat ang yan, dinanas ng ating dakilang Panginoon. May narinig ba tayong nagreklamo siya? Wala po. Ngayon, kung sinusundan natin si Kristo, dapat ganun din ang magiging asal natin. Pero kung ang nagiging ugali natin, lahat ng tinuturo naman ng kalaban ng Diyos, ibig sabihin, yun yung sinasampalatayanan natin. Kaya po, kilalanin natin ang ating sarili. Nasa ilalim ba tayo ng kapangyarihan ni Kristo? Yung pagsunod sa mga halimbawang iniwan niya dito sa ibabaw ng lupa, kung nasa ilalim tayo nitong ego. Yung ego, kataasan ng pag-iisip. Kasi po, ang lingkod ng Diyos, kahit gaano man kataas ang ating karunungan, ang ating experience, kahit matagal na tayo sa paglilingkod, kinakailangan mo pa rin nasa baba ang magpakumbaba. Dahil si Kristo, sabi niya, magkaroon kayo ng pag-isip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Nabagamat sa inasaan yung Diyos, hindi niya inaring bagay ang isang napananang niya, ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya. Kaya po dapat, ang ibang isuot din natin sa ating sarili, walang iba yung pagiging masunurin. Dahil isa lang naman ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, follow after me. Sumunod ka sa akin. Ano yung mga halimbawa na dapat nating susundan? Yun ba? Yung turo ni Kristo? Nakapakumbabaan, kabanatan, kabutihan, pagpaparaya, at kung ano-ano pang mga mabubuting bagay, o yung turo ni Satanas na iyon ang nagpapahirap sa ating mga buhay. Kaya po, ito doon natin maunawaan kung kinakailangan ba natin magpalabas ng demonyo o tayo pala ang mayroong demonyo na nandidiyan sa atin. Dahil palagi tayong galit, palagi tayong buot, palagi tayong inis. Dapat po, ibihis na natin ang pagiging tagasunod ni Kristo na hindi na tayo nadadaig ng kasamaan. Sabi nito, at kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan ninyo, pinalalabas ng inyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Sabi nito, kung si Kristo ay nagpapalabas ng demonyo sa pamamagitan ni Satanas, ibig sabihin, mas magagaling pa pala yung kanilang mga anak ng Israel kaysa sa ating dakilang Panginoon. Sa paanong paraan sila nagpapalabas din ng demonyo? E dahil nga si Kristo na ay anak ng Diyos, siya lang ang makapangyarihan. Anong nangyayari? Yung mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, pinaratangan siyang isang makasalanan at prinsipe ng mga demonyo. Pero mabuti tayo mga masamang espiritu,
na mga inaalihan kapag dumarating na ang ating dakilang Panginoon, kilala siya. Ang sabi, ikaw na anak ng kataas-taasan. Mabuti pa yung masamang espiritu, nagsabi no? Pero yung mga tao marunong, matutalino, nakakaligi sa ating dakilang Panginoon, hindi. Anong ginawa? Ipinapakot nila sa cross ang ating dakilang Panginoon. Hindi nila nakilala. Sabi dito ng ating dakilang, ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yung pagkilala natin, kapag kinilala natin na sa pamamagitan ng ginagawa ng ating dakilang Panginoon, yun yung daliri ng Diyos na gumagamit o gumagalaw upang siya'y magpalabas ng mga demonyo. Kung meron tayong unawa na yung pala'y galing sa Diyos, nasumpungan na natin sa ating sarili na pinaghaharian tayo ng Diyos. Wala na yung paghusga dahil kasama na natin si Kristo. Pinaghaharian na tayo ng Diyos. Ang gagawin lang natin, papupurihan natin ng Diyos. Pagka ang lalaking malakas na nasasangatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling uban, ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganin. Totoo po. Kapag halimbawa, ang isang taong malakas, sinisipir mo ang iyong dami, wala po talagang mawawala yan. Katulad din naman yan ng kalagayan ng isang taong may karamdaman. Kapag sinipir ng masamang espiritu ang katawan natin para hindi kumaling, hindi talaga siya kakaling. Kaya po, sabi nito, dapat kung siya'y gagnan ng ilang lalong malakas, mas powerful, kapag bagay ang Espiritu Santo na nangunahan sa isang taong may kaloob na pagpapagaling na mas mataas kung sa Espiritu nandun sa may karamdaman, kaya niya po yung ikundina, kaya niya po yung talunin, kaya niya po yung palayasin. Dahil meron, mas malakas yun sa kanya. Pero, kailangan natin unawain din sa ating sarili. Ano ang susi para tayo'y maging malakas, para makatulong tayo sa mga taong na nangailangan ng tulong na may mga karamdaman upang palabasin ng demonyo? Walang iba ang huli ng tawad at pagpatuloy sa kasakdalan. Kapag nangyayari yan sa mga talong na sa pumito sa mga madali kong imanin ng masamalas. Medyo po dito, hindi ibig sabihin, kung magaling na, kaya ko na magpagaling na hindi ko. Sa kapangyarihan mismo ng Diyos na nananahan sa ating buhay, magagawa natin ang mga imposible na hindi maabot ng ating mga utang. Halimbawa na lang yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ang utak natin, limitado lang ang laman. Yung aral ng Diyos, napakalaki. Infinite, walang katapusan. Sa makatuwid, hindi yan kayang isilip sa utak natin. Ang gagawin lang natin para tayong wire. Gagawin lang yung kapangyarihan para makarating dun sa speaker. Para magsalita, para mangyari ang kalooban ng Diyos kung ano ang gusto niya ipahatid sa atin na ebanghelyo sa oras na ito. Ganun po yun. Kaya po dito, sa araw na ito, kung tayo man ay tumutulong sa may karamdaman, at mahina pa ang ating pananampalataya, katulad ng nangyari sa mga alagad ng ating dakilang tayo na hindi nila magpalabas ang mga demonyo. Anong sabi? Dahil sa inyong katulanan sa panalangin at ayuno. Kaya kinakailangan natin manalangin at mag-ayuno para matalo natin ang mga mabagang espiritu, ang mga masamang espiritu. Dahil po ang ating dakilang Panginoon, sa bawat gabi na oras na nang ipapahinga niya, nandun siya sa bundok na nanalangin, nagkipag-ugnayan sa kanyang Ama. Kaya po, kung titignan natin, naging halimbawa ang ating dakilang Panginoon sa pananalangin na walang taktang tuloy-tuloy na ginagawa niya gabi-gabi. At ganun din yung pag-aayuno, yung pagpipigil sa sarili na bumanti sa mga nagsisialipos pa sa kanya, sa mga tumutuya sa kanya, sa mga nagmimino sa kanya, kinuntuloy niya lahat yung kanyang sarili. Alang-alang lang sa pagsunod sa kanyang Ama. Doon po tayo magiging malakas. Ito na yung sinasabi, tatapwan kung siya'y gatna ng ibang lalong malakas kaysa sa kanya at siya'y natalo, ay kukunin ito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inaasahan
at ipinamamahagi ang mga nasamsam sa Kanya. Kaya po, kapag ang isang tao na nasa karamdaman, nadaig ng mas mataas na kapangyarihan, gumagaling po ang may karamdaman. Kasi po, yung Espiritu nariyan sa kanyang katawan, mas mataas yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya siya i-drive para lumayas doon sa tao niya. Kaya po gumagaling ang tao. Lalong-lalo na bitbit ko pa yung salita ng Diyos o yung tabak. Walang iba. Ang Ibanghilyo na kapag tinanggap ng isang tao, nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, mas magaling pong ipagkalot ang karamdaman. Kaysa pumunta ka sa doktor, na-overdose ka ng chemical, bibigyan ka pa ng chemical, yung mga gamot, gagaling ka ba? Kaya kung humingi ka lang ng tawad sa Diyos, baka yung sukat ng buhay na itatagal na lang sana natin na 10 taon, baka gawin pang triple o baka gawin pang quadro. Bakit po? Isang halimbawa, yung mayor natin dito, hindi pa gaanong panahon, sabi ng doktor sa kanya, 6 months na lang ang buhay. 1980s. Hindi ako nagkamali, 87 ata, 88. Ano nangyari? Ilang taon na ngayon si Mayor? Higit 60 na. Sa edad na 15, times 4 na ang buhay niya. Dahil po sa pagpapasakop ng kanyang magulang, yung anak yun ni Maylid, nagusada, naging huwaran upang yung pananampalataya nila sa Diyos hindi po makalo. Kaya po napunta yung templo doon sa lugar nila dahil po sa kanilang panamig. Kaya po dito, pagka ang hindi sa akin ay nakasama ko ay nagsasamba. Kaya po, tayo po nga pinagkalooban na magpagaling ng karamdaman, kailangan natin si Kristo palaging kasama habang ginagawa natin ang ating mga ministeryo. Dahil kapag hindi natin siya kasama, magsasambulat tayo. Useless yung mga pagpapagod natin, yung mga paghihirap natin, yung sakripisyo natin. Sambulat natin yun. Wala tayong reward na nakatulong tayo sa ating kapwa. Dahil wala si Kristo. Ito na yung sinasabi, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Dahil hindi natin siya isinama. Sa bawat oras na tayo tumutulong sa mga may karamdaman. Kaya kailangan tawagan natin lagi siya sa oras na tayo tutulong sa may mga karamdaman para kilala tayo ni Kristo. Sabi nito, pagka ang karamdaman ng Espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga puwerpa. Kaya po, naway, dito, hanggang dito na lang po ang pakikibahagi natin. 23 lang pala. Ang biyaya naway ng papapala ng Diyos sumagana sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan man, idulog po natin yan lahat sa Diyos. I-surrender natin at ipagkakalog sa atin ng Diyos ang kanyang pagpapala, pagtalinga, at naway matuto pa tayo sa ating pabalik-balik sa templo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At paghili po ay napakalaking bagay na pagkain ng ating nag-iisang kaluluwa na minsan napupundi na sa mga nangyayari sa ating buhay. Sari-saring tukso, pagsubok, problema, karamdaman. Pagtisa natin yan, kaya natin yan, basta kasama natin si Kristo. Hanggang dito ako, salamat po at isang mapagpalang